Isipin mo na nabali yung braso mo. I-x-ray ng doktor, tapos ituturo niya yung puting lamat dun sa pelikula. Sasabihin niya, ito yung problema, ito yung solusyon. Napakakalinaw, 'di ba? Oo, tama. Makikita mo agad. Nakakapanatag kasi nakikita mo yung problema ng direkta. Kaya napakadali mong maikategorya yung mga susunod na hakbang. Pero paano kung pangarap mo ng pinag-uusapan? Wala kasing x-ray machine para sa tagumpay eh. Wala talaga. Kasi kapag pumasok ka na sa realidad ng buhay, sa mga komplikadong emosyon, araw-araw na stress, tapos yung mga taong nakapaligid sa'yo, biglang lumalabo yung landas, nagiging magulo. Gets. At madalas kapag tinitingnan natin yung mga taong nakaabot na sa mga pangarap nila, iniisip natin na yung pagiging matagumpay o mature ay nakasalalay sa pagiging perfecto. Na parang may isang mahikang formula, 'di ba? Na may mga dagdag na gawain na kailangan mong gawin ng tama araw-araw. Oo. Kailangan mo maging sobrang produktibo, kailangan mong alamin ang lahat ng balita o kaibiganin ng lahat ng tao. Pero kung susuriin natin ang materyales natin ngayon para sa malalimang talakayang ito, makikita natin ang kabaligtaran. Totoo yan. May tinitingnan tayong isang napakagandang pag-aaral at audio excerpt tungkol sa 7 iniiwasang gawain ng mga taong may malinaw na direksyon sa buhay. At hindi ito tungkol sa pagdagdag ng mga gagawin. Tungkol ito sa pagbawas. At iyan ang mismong sentro ng deep dive natin ngayon. Aalamin natin kung paano ang mismong pag-iwas sa mga partikular na nakasanayang gawain ang magiging sikreto mo. Oo, ikaw na nakikinig sa atin ngayon sa pag-abot ng iyong mga personal na layunin at pangmatagalang pangarap. At lilinawin lang natin, hindi tayo magbibigay ng nakakakadenang listahan ng mga bawal, ha? Hindi ito para limitahan ka. Exactly. Hihimayin natin yung mismong mekanismo kung bakit ang pag-filter sa ingay ang pinakamabilis na paraan para umasenso. Kasi kapag napakinggan mong mabuti yung ibinabahagi sa ating source, maiintindihan mo na habang tumatalino ang isang tao, mas nagiging mapili siya. Mas nagiging maingat kung saan inilalaan yung atensyon niya. Kumbaga yung pagiging mature, lumalabas na ito pala ay yung unti-unting pagtanggal sa mga gawaing walang naidudulot na mabuti. Tama. Walang kinalaman ang pagiging robot na hindi nagkakamali. Ito ay isang sinadyang hakbang para protektahan yung sarili mo mula sa mga abalang umuubos ng lakas mo. Kaya bago ka makarating sa finish line ng anumang pangarap mo, kailangan mo muna siguraduhin na may gas pa yung tangke mo, di ba? Isa sa mga pinakamalaking butas na iniiwasan ng mga taong ito ay ang pagmatol sa lahat ng isyung hindi naman sila kasali. Yung walang direktang epekto sa buhay nila. Kasama na riyan yung unang 2 gawi mula sa source natin, yung hindi pag-aaksaya ng enerhiya at oras sa mga bagay na walang kwenta. Kung titingnan natin yung malalim na dahilan sa likod niyan, bumabalik tayo sa isang napakasimpleng katotohanan tungkol sa oras. Na ang oras, kapag lumipas na, ay hindi na kailanman maibabalik o mabawi. Kahit gaano ka pa kayaman, kahit gaano ka pa kabait at matulungin sa ibang tao, hindi mo na mabibili yung oras na nasayang. Wala kasing refund eh. Wala talaga. Kaya ang pagtuon sa iyong sariling responsibilidad at mga pangarap ang nagiging pinakalohikal at pinaka-practical na hakbang. Ang pag-aaksaya ng oras sa pagiging usyusero sa buhay ng iba, sa mata ng isang taong nagpaplano para sa kinabukasan, ay katumbas na ng pagnanakaw sa sarili niyang pangarap. Grabe, yung salitang pagnanakaw, pero totoo yan. Imagine mo na yung enerhiya mo araw-araw ay parang baterya ng cellphone mo. Pagkagising mo sa umaga, 100% yan. Sariwa ang isip mo, di ba? Nakapagpahinga ang katawan mo. Tapos bubuksan mo lahat ng apps ng sabay-sabay. Oo. Ngayon, kung bubuksan mo yung Chismis sa Opisina app, tapos yung pakikipag-away sa social media comments app, Tapos isasama mo pa yung pakikialam sa hiwalayan ng mga artista app. exactly. Mabilis malolobat yung baterya mo. Umiinit yung telepono, bumabagal yung takbo.
At ang masakit dyan, bago mo pa man simulan yung pag-abot sa pangarap app mo o yung pagsusulat ng business plan app mo, nasa 10% na lang yung baterya mo. Ubos na. Wala ka nang natirang cognitive energy para sa trabahong magpapaunlad sa'yo. Isipin mo yung sitwasyon na 3:00 pa lang ng hapon, nakaupo ka sa desk mo, tapos parang pakiramdam mo pagod na pagod ka na. Parang gusto mo na lang matulog. Hindi ka naman pagod dahil nagtrabaho ka ng matindi para sa mga layunin mo eh. Pagod ka kasi gumugol ka ng 4 na oras kakapagtanggol sa sarili mo sa mga isyung online. Tama. O kaya kakatutok sa buhay ng ibang tao na wala namang kinalaman sa paglagmuma mo. Pero aaminin ko, minsan napakahirap pigilan ng sangli. Natural lang sa atin ang ma-curious eh. Nandyan yung FOMO. Oo, yung tinatawag nating FOMO, yung fear of missing out. Kapag lahat ng tao sa paligid mo, mga kaibigan mo, pamilya mo, pinag-uusapan yung isang mainit na issue, parang nakakahiya na ikaw lang ang walang alam. Paano mo lalabanan yung tukso na makisali? Ang paglaban sa FOMO na yan ay hindi naman nangyayari dahil bigla ka na lang nagiging manhid o nawawalan ng pakialam sa mundo. Ang psikolohiya sa likod nito ay nakatali sa pagbabago ng kung ano ang mas kinatatakutan mo. Ano ibig sabihin yan? Kapag napakalinaw ng mga layunin mo at alam mo kung gaano kahalaga yung pangarap na tinatrabaho mo, yung takot mo na mahuli sa tsismis ay unti-unting pinapalitan ng mas malaking takot. Ito ay yung takot na hindi mo maabot ang mga pangarap mo. Gets? Naiintindihan kasi ng isang taong nakatutok sa layunin ang opinyon ng iba kung updated ba siya sa balita o hindi ay hindi naman magbabayad ng mga bills niya. At siyak na hindi iyon maglalapit sa kanya sa mga ambisyon niya. Kumbaga, mas nakakatakot palang magising isang araw, 5 taon mula ngayon, na wala kang narating dahil inubos mo ang oras mo sa pagiging updated sa buhay ng ibang tao. At kapag na-realize mo yan, nagiging napakadali na lang i-ignore yung mga walang kwentang usapan. Nagkakaroon ka ng kalayaan mula sa obligasyong magkaroon ng opinyon sa lahat ng bagay. Nakakatipid ka ng napakalaking enerhiya, kaya kapag naiwalay mo na ang sarili mo sa ingay ng ibang tao at nasave mo na yung battery mo mula sa labas, bigla mo mapapansin na may isa pa palang mas matinding galaban. At hindi na ito nanggagaling sa ibang tao, di ba? Oo, hindi na sa social media. Nanggagaling na ito sa loob, ang sarili mong emosyon. Ayon sa mga tala natin, ang susunod na malaking patibong na iniiwasan ng mga matatalinong tao ay ang paggawa ng desisyon kapag matindi ang galit at saka yung pagbibitaw ng mga pangako kapag labis na masaya. At saka yung pagbibitaw ng mga pangako kapag labis na masaya. Tapos nandyan din yung ikalimang gawi, yung usapin ng pagka-insecure sa tagumpay ng iba. Ang emosyon kasi ay napakalakas na puwersa. Binabago nito ang panandaliang pagtingin natin sa katotohanan. Totoo yan. Kapag nasa rurok ka ng matinding emosyon, sobrang galit man iyan o sobrang saya, chemically, iba ang takbo ng utak mo. Yung galit, halimbawa, nagtutulak sa iyo na maghanap ng mabilisang pagganti o solusyon, hindi mo naiisip ang magiging epekto nito bukas. Wala ka sa logic. Wala. Kadalasan, ang mga permanenteng desisyon na ginagawa sa oras ng galit ay nagiiwan ng pinsala sa reputasyon o sumisira sa mga relasyon na matagal mong pinuhunan. Oo, maraming beses na tayo nakarinig ng mga kwento tungkol sa taong nag-resign sa trabaho ng padalos-dalos, di ba? Sinigawan yung kliyente dahil sa isang araw na sobrang inis. Tapos kinabukasan, hindi niya alam kung paano babayaran ng renta. Kasi nga, emosyon yung nag-drive ng desisyon. Pero yung paggawa ng pangako kapag masaya, ito yung paborito kong halimbawa kasi napakadalas nitong mangyari eh. Isipin mo yung ganitong sitwasyon. Unang araw ng Enero, bagong taon. Ang saya-saya mo, di ba? Punong-puno ka ng pag-asa dahil sa mga fireworks, tapos kasama mo ang buong pamilya mo. High na high sa dopamine. Oo. Dahil sa tindi ng emosyon na iyon, nangako ka sa sarili mo. Nag-post ka pa na magiging fit ka at babaguhin mo na yung lifestyle mo ngayong taon. At dahil pakiramdam mo sa sandaling iyon, hindi mauubos yung motivation mo eh. Tama. Dahil akala mo, yung nararamdaman mo nung gabi ng bagong taon ay mararamdaman mo araw-araw paggising mo. Kaya anong nangyari?
Bumili ka kaagad ng mahal na treadmill online, bumili ka ng napakaraming mamahaling damit para sa gym, nag-sign up ka sa isang taong gym membership na kinaltas na agad sa credit card mo. Na hindi mo na pwedeng i-cancel. Exactly. Tapos, pagsapit ng gitna ng Pebrero, nawala na yung high mo, lumipas na yung emosyon, pagod ka na galing sa trabaho, ano ang naiwan? Yung treadmill naging mahal na sampayan na lang ng mga tuwalya? Oo, sampaya na lang. Ang naiwan sa'yo ay yung bigat ng mga obligasyon. Yung mga buwanang bayarin sa credit card. Humadlang tuloy ito sa budget mo na sana ay ilalaan mo para sa pondo ng ipon mo o para sa iba pang totoong pangmatagalang plano na nakabase sana sa loika at hindi sa emosyon. Ang pinakamalaking pagkakamali dyan ay ang hindi pag-unawa na ang emosyon ay parang alon sa dagat. Dadaan at dadaan yan. Tataas at bababa. Hindi siya permanente. Hindi. Kung gagawa ka ng mga permanenteng hakbang, lalo na kung may kinalaman sa pera o oras, batay sa isang emosyong temporaryo lang, ikaw rin ang magbabayad ng interes kapag bumalik ka na sa normal mong estado. Asahan mo na malulunod ang mga plano mo kung sasakyan mo ang bawat alon. Ang ganda nung sinabi mong yon. Ang pamamahala sa emosyon ay yung paghihintay na humupa muna ang tubig bago ka maglayag. Nakikita ko na. At kung alon ang pinag-uusapan natin dito, paano naman kumapasok yung usapin ng pagka-insecure o inggit? Isa yan sa pinakamabigat at pinakamapangwasak na alon lalo na ngayon na lahat ng tagumpay ng iba ay nakadisplay sa internet. Paano mo po protektahan ang pangarap mo laban sa sarili mong inggit? Diyan nagkakatalo ang marami. Ang matalinong pag-iisip, nauunawaan nila na ang bawat tao ay may sariling time zone, may sariling paglalakbay at sariling kalendaryo. Imbes na magpaalipin sa mapanirang inggit na nakakaubos ng lakas, ginagamit nila ang tinatawag sa source natin na konsepto ng positive na inggit. Teka, paano ba nagiging positibo ang pagkainggit? Parang kapag nakaramdam ako ng inggit, otomatikong mabigat sa pakiramdam Gusto mong hilahin pababa yung tao. Nagbabago ito mula sa paninira tungo sa pagkuha ng inspirasyon at informasyon. Kung makikita mo ang tagumpay ng iba, halimbawa, isang kakilala na nakaabot sa pangarap na negosyo, sa halip na isiping bakit siya at hindi ako? O kaya isiping, swerte lang yan. O na may backer siya. Oo, imbes na ganun, tinitingnan mo ito bilang isang buhay na patunay na ang pangarap mo ay posible. Kung kaya nilang gawin sa parehong industriya o mula sa parehong pinanggalingan, ibig sabihin merong silang sistema o sakripisyo na pwede mo ring pag-aralan at kopyahin. That shifts the perspective, di ba? Mula sa pagiging viktima of someone else's success to being a student of it. Biglang hindi na siya competition, kundi nagiging case study siya. Exactly. Isang malaking case study Nakikita mo yung tagumpay nila bilang ebidensya na posible rin yun para sa'yo pagdating ng tamang panahon. At kapag nagawa mo na rin yung parehong mabigat na trabaho, hindi mo na kailangan ma-depress na napag-iiwanan ka. At yung lakas na sana ay inubos mo sa paggawa ng fake account para siraan sila online. Nagagamit mo ngayon para paghusayan ang sarili mong craft. Okay, so kung naprotektahan mo na ang oras mo mula sa chismis ng iba at nakontrol mo na ang sarili mong emosyonal na alon, mukhang handa ka na sana. Pero hindi ka naman nabubuhay ng mag-isa sa isang kuweba, di ba? Hindi ka pwedeng mag-isa lang. Oo. Ang pag-aabot sa anumang pangarap, sa ayaw at sa gusto natin ay nangangailangan ng pakikipag-ugnayan sa ibang tao. Kailangan mo ng kliyente, ng mga kasamahan, ng suporta. Matagumpay na iniiwasan ng mga taong may direksyon. Dalawang bagay ito. Una, ang hindi basta-basta nagtitiwala. At pangalawa, ang hindi pagpupilit ng sarili sa mga taong ayaw sa'yo. Paano nangyari yun? Ang malalim na dahilan nito ay may kinalaman sa tinatawag na cognitive load. Ito yung bigat ng pag-iisip na dinadala natin sa araw-araw dahil sa mga relasyon. Kapag basta-basta ka nagtitiwala at nagsasabi ng mga sikreto o plano sa mga taong hindi pa naman napatutunayan ang kanilang katapatan,
Inilalagay mo yung sarili mo sa alanganin? Oo, inilalagay mo ang sarili mo sa isang delikadong posisyon. Wala kang ginawa kundi mag-alala kung gagamitin ba nila ito laban sa'yo o kung ikakalat ba nila ang kahinaan mo. Pero dito ako medyo naguguluhan eh. Kung hindi ako basta-basta magtitiwala kahit kanino at kung may nararamdaman akong hindi ako gusto ng isang tao sa opisina, tapos hindi ko na lang ipipilit ang sarili ko at lalayuan ko sila. Hindi ba parang magmumukha tayong masungit? Oo, hindi ba tayo magmumukhang masungit, paranoid o elitista? Parang mag-iisa tayo sa paglalakbay dahil wala tayong pinapapasok na ibang tao. Di ba kailangan nating mag-build ng malawak na network at magustuhan ng marami para maging successful? And that connects directly to why boundaries are so misunderstood. Ang hindi pagpupilit sa sarili at hindi basta-basta pagtitiwala ay hindi nangangahulugang magkukulong ka sa isang tore o ihiwalay ang sarili mo sa mundo at susungitan mo ang lahat. Okay, so paano yung tamang approach? Ipinapapaliwanag sa ating materyales na ito ay tungkol lang sa matalinong pamamahala ng kung saan mo ibubuhos ang pinakamalalim mong emosyonal na pamumuhunan. Ang isang mature na tao ay nananatiling sibil, propesyonal at mabait pa rin sa mga tao sa paligid niya kahit alam niyang hindi maganda ang trato sa kanya ng mga ito. Mabait pero may malinaw na distansya. May hangganan. Tumpak! Hindi ka naghihiwalay sa mundo, pumipili ka na ng mas maayos kung sino ang isasama mo sa inner circle mo. Balikan natin yung usapan tungkol sa cognitive load. Sige. Isipin mo yung sobrang bigat sa utak kapag pilit mong inaalam kung bakit hindi ka gusto ng isang katrabaho o isang kakilala. Yung bawat kibot nila, bawat post nila online, sinusuri mo kung pinariringgan ka ba nila. Nakakaudos nga yun. Yung inubos mo ang buong araw kakaisip kung paano ka magpapasikat sa kanila o anong pabor ang pwede mong gawin para lang magbago ang isip nila at magustuhan ka nila. Ang daming enerhiyang nasasayang doon. Totoo. Mo at mas palalimin ang samahan mo sa mga taong totoong namang sumusuporta sa'yo. Kaya pala ganun ang konsepto. Yung pagiging civil sa mga taong hindi ka gusto. Hindi ito kaplastikan at hindi ito kahinaan. Isa itong napakatalinong mekanismo ng pagtatanggal. Magpapakita ka ng respeto, babati ka ng magandang umaga, sasagot ka ng maayos sa mga email tungkol sa trabaho, pero hanggang doon lang iyon. Hanggang doon na lang. Wala nang iba. Hindi mo sila hahayaan pumasok sa personal mong espasyo. Hindi mo sila iimbitahan sa bahay mo para pag-usapan ng mga pinakamalalim mong takot o mga susunod mong malalaking hakbang sa buhay. Tipid sa lakas, iwas sa drama, at protektado ang kapayapaan ng isip mo. At yan din ang eksaktong paraan para hindi maapektuhan ng emosyon mo kapag sinusubukan nilang sirain ang araw mo. Dahil alam mo, wala namang halaga ang opinyon nila sa pag-abot mo sa iyong mga pangarap. Ganda yan. At yung matitipid mong enerhiya mula sa hindi pagpapa-impress sa mga taong ayaw sa'yo, saan mapupunta? Magagamit mo ito ngayon para sa mismong execution o mismong paggawaan ng pangarap mo, na magdadala sa atin sa isa sa pinakamahirap gawin sa panahon natin ngayon, ang hindi pagiging maingay sa mga plano. Ito yung ika-6 na gawi na madalas sablay tayo eh. Lalo na sa mundo ng social media, kung saan bawat kape na inumin natin o bawat maliit na ideyang pumasok sa isip natin ay nakapost agad at naghihintay ng validation. Parang hindi totoo ang isang bagay hanggat hindi ito nakakakuha ng likes at comments. At yan ang dahilan kung bakit napakaraming magagandang ideya at negosyo ang hindi natutuloy. Nananatili na lang sa drawing board. Ayon sa psikolohiya, kapag ibinabahagi natin ang mga malalaking plano natin ng masyadong maaga, lalo na online at nakatanggap tayo ng maraming papuri, maraming congratulations at suporta mula sa iba, ang utak natin ay naglalabas na ng dopamine. Yung feel-good chemical. Ang sarap kaya sa pakiramdam na may naniniwala sa'yo. Oo, masarap talaga. At dahil sa dopamine hit na iyon, nakakaramdam ka ng peking accomplishment. Dahil pinuri ka na ng mga kaibigan mo, sa plano mo pa lang, pakiramdam ng utak mo, nagawa mo na yung mismong trabaho. Hala, ang nagiging resulta, nawawala yung gutom? Nawawala yung drive mo na talagang magpuyat, upuan,
at tapusin yung mismong proyekto. Nasasabotahe mo ang sarili mo dahil nakuha mo na yung reward and validation bago pa man nangyari yung totoong hirap ng pagpapatayo ng negosyo o pagtatapos ng kurso. Wow. Kaya pala minsan, kapag pinag-uusapan yung isang balak na negosyo o pag-aaral abroad o maski nga ang pagpapapayat, madalas hindi natutuloy. Naubos na sa kwento. Naibigay na ng kwento yung pakiramdam ng tagumpay, kaya tinatamad na tayong gawin yung aksyon. Kaya ang malinaw na mensahe rito mula sa ating pinag-aaralan ay tahimik na trabahuhin ang iyong mga pangarap. Hayaan mong ang kalidad ng resulta ang mag-ingay para sa'yo. Ang ganda niyan. Ang pagiging tahimik ay hindi pagiging sakim sa impormasyon ha. Ito ay pagprotekta sa proseso mo mula sa maagang panghuhusga, mula sa peking abuya ng utak, at mula sa mga taong maaring may masamang intensyon sa mga plano mo. Magandang isipin ito gamit ang isa sa mga paborito kong konsepto, ang pagtatanim. Isipin mo yung pinakamalaking pangarap mo bilang isang maliit at mahalagang buto na itinanim mo sa lupa. Para tumubo at mag-ugat ito, ano ang kailangan niya? Kailangan niya ng dilim. Kailangan niya ng dilim. Kailangan niya ng pananahimik sa ilalim ng lupa, malayo sa paningin ng kahit sino, malayo sa araw, para dahan-dahan lumakas ang pundasyon niya. Ngayon, kung araw-araw mong huhukayin mula sa lupa yung butong iyon para lang ipakita sa mga kapitbahay mo para ipagmalaki na, "Uy, tingnan ninyo, may itinanim akong buto." Balang araw magiging isang hikanting puno ito na may maraming bunga. Ano ang mangyayari? Mamamatay ang buto. Kailanman ay hindi iyon magkakaroon ng pagkakataong mag-ugat sa lupa. Nakakagambala kasi yung bawat paghukay mo sa natural na proseso nito eh. Eksakto. Kailanman ay hindi iyon lalago. Ang bawat pagpapakita mo sa iba bago pa ito handa, bawat paghukay mo para lang makakuha ng papuri at atensyon ay sumisira sa natural at tahimik na proseso ng paglago. Kaya yung pinakasekreto talaga ay hayaan mo itong sumibol ng tahimik. At pagdating ng panahon, kapag matibay na ang ugat at malaki na ang puno, hindi mo na kailangang mag-ingay yung hagyabang. Sila na mismo ang makakapansin eh. Oo, sila na mismo ang titingala dahil makikita nila ang malaking puno at baka makinabang pa sila sa lilim nito. Ang resulta na mismo ang pinakamatibay na ebidensya ng tahimik mong paghihirap. Nakikita natin dito na ang pagiging matalino ay ang malalim na pagkilala kung saan eksaktong ilalagay ang limitadong enerhiya sa araw-araw. Kung mapapansin mo, ang lahat ng iniiwasang gawaing pinag-usapan natin ay hindi pampahirap. Nagsisilbing matibay na kalasag ang mga ito. Mga kalasag para mapanatiling buhay at nakapokus ang mga pangarap mo hanggang sa maging totoo ang mga ito sa pisikal na mundo. Kaya para balikan ang kabuuan ng paglalakbay natin sa malalimang talakayang ito, ang pag-iwas sa pagiging usyosero, ang masinsinang pamamahala sa alon ng galit at saya bago magdesisyon, ang pag-filter ng inggit tungo sa positibong inspirasyon, ang pagtatakda ng malinaw na hangganan sa pakikitungo sa mga taong ayaw sa iyo, at ang pananahimik habang tinatrabaho ang iyong mga plano. Hindi ang mga ito pagkakait sa sarili mo ng kaligayahan. Focus mo ay ginagamit para umusad ka. Mayahambing natin na ang tunay na pagiging matalino ay ang pag-alam kung kailan ka umatras sa ingay ng mundo para makasulong ka sa iyong sariling buhay. Bago natin tapusing ito, ibabalik ko kayo sa isang malalim na pagninilay bate sa pinakapangunahing katotohanan natin sa simula pa lang na ang oras ay lumilipas at hindi na kailanan maibabalik. Totoo yan. Gusto kong iwan sa iyo sa nakikinig ngayon ng kaisipang ito na pwede mong bitbitin mamaya. Isipin mo ang huling pagkakataon na nag-ubos ka ng isang buong linggo, kakaisip at kakaiyak sa isang taong hindi ka naman binibigyan ng halaga. O yung araw na naubos ang oras mo sa pakipag-away sa isang isyong online na kinabukasan ay limot na ng lahat. Sayang na oras, di ba? Oo. Ngayon, paano kung ang eksaktong oras na iyon, ang eksaktong tibok ng puso sa pag-aalala at ang eksaktong lakas ng isip na iyon ay ibinuhos mo para simulan ang pinakapangarap mong proyekto?
Kung ipinambasa mo iyon ng libro tungkol sa industriya mo, nasaan ka na kaya ngayon? Gaano ka na kaya kalayo? Ang oras ay patuloy na tumatakbo at walang hinihintay, kahit pahanda tayo o hindi. Saan mo ilalagay ang enerhiya mo paggising mo bukas? Ikaw lang ang pwedeng magdesisyon kung ang natitirang baterya ng buhay mo ay gagamitin mo para buuin ang sarili mong pangarap o ipamimigay mo lang sa mundo para sa mga bagay na walang katuturan. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalimang paghimay na ito at sa paglalaan mo ng iyong oras. Ako'y magpapaalam na at naway gamitin mo ang araw mo bukas para sa mga bagay na tunay na mahalaga sa iyo. Hanggang sa muli.